So what's up? Good morning po sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit po tayo upang mag-share, okay, magbahagi ng kaalaman tungkol sa pagmamanok. Muli, ang akin pong tanging priority is yung mga katanungan po ninyo sa comment section. So araw-araw ang daming nagtatanong and syempre araw-araw ko din po yan sasagutin para sa inyo. Kaya mga kamanok, isa lang palagi ang hinihingi ko palagi sa inyo. If ever na nagugustuhan nyo po yung the way kung paano ko sumagot, mag-recommend ng anumang maaayos na advice pagdating sa pagmamanok, hindi po sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment na rin po ng sarili mong tanong. At malay mo, next video, sigurado po ako, nasasagutin ko po yan para sa inyo. Buong kaalaman, buong katapatan. Okay, kung nagawa nyo na po yan mga kamanok, maraming salamat at simulan na po kaagad natin ang mga katanungan na ating dapat sagutin sa araw na to. So, ang unang katanungan po ay galing kay Elizalde Sortidos. Ayan, so ito yung kanyang katanungan. Good evening po, Idol. Tanong ko lang po ulit. Di ba nagtanong ako sa iyo nakaraan, bakit namayat ang manok ko? Sabi mo, Idol, over-priming. Nakakip naman siya, ganun pa rin katawan niya. Okay, so tama. Kapag nakakip yung manok, mas nagbibuild ng pangangatawan. Makikita niyo po talaga yung magandang pangangatawan. Kung halimbawa galing siya sa keeping, okay, nilagay niyo po sa keeping, then doon niyo po binibigyan ng pagkain, makikita niyo po yung pagganda talaga ng katawan. Bakit po? Kasi po wala po siyang activities. Kain lang siya ng kain at yung energy niya nasa kanilang katawan. Magbibuild talaga ng pangangatawan. Magugulat kayo pagka kinuha niyo siya sa kanilang keeping. Kita niyo ba? Nag-build ng pangangatawan, gumanda yung katawan. Pero once na ilagay niyo po sila ulit sa TV, mapapansin niyo parang umimpis ng konti kasi masyadong na-exert yung kanilang effort. Sila masyado yung maraming exercises, activities na ginagawa, kaya medyo umiimpis yung katawan. Pero pag na-equip niyo ulit sila, gumaganda po ulit. Pero yung tanong niya, hindi pa rin daw ganun gumanda ang kanyang katawan kahit nakakip na. Anong problema? So, possible genetics po ito. Gaya ng isang nag-comment dito, sabi ni Adrian Torres. So, genetics po ang manok na malaki ang katawan. Depende po kasi baka digestive system, sir, ang manok ang problema. Pwede rin po ito. Kapag digestion na po yung problema, kahit ano pong absorb ng manok sa pagkain, hindi po talaga gaganda ang katawan. O kaya naman, pwede rin po ito sa body conformation ng manok. Okay, pag po kasi ang manok mo hindi masyadong bultuhin, kakapal lang po yan. Kakapal pero hindi mo makukuha yung talagang magandang hipo. Kasi makikita rin po natin na nandun po ito sa materialis na inyong ginamit. Okay? Kung gusto niyo pong makuha yung magandang build ng body shape ng manok, maganda po ang bone structure, maganda po ang balikat, malapad, una niyo pong titingnan is yung materialis. Okay? Pero kung hindi naman po ganun kaganda ang materialis ninyo, yung pangangatawan, like Bruce Barnett sweater, hindi po ganun kaganda ang katawan ng mga yan, mga payatin po yan. Kagaya po nung mga clarets, kagaya po nung ano pa ba yung hindi maganda ang katawan. Basta may mga linyada pong ganyan na hindi malalapad ng balikat, medyo payatin po kung ihipuin natin, pero kumakapal po yan pag maganda po ang nutrisyon, ang absorption ng pangangatawan, kumakapal po yan. Kahit hindi ganun kabultong katawan, pero mahihipo nyo, kumakapal po yung muscles ng mga yan. Kapag maganda ang digestion, maganda ang priming, lahat na sunod po ninyo, kumakapal po yun. Tsaka bilang isang breeder na kagaya mo, araw-araw mong nakahawakan ng alaga mo, mapapansin mo naman yun. Pero kung gaya nga ng sabi mo, nakakip na siya, maayos naman yung feeding mixture mo, at hindi talaga nagbabago yung pangangatawan, possible may problema talaga yan. It's either nagkasakit siya ng matagal, nagka-problema sa vital organs. Nagkasipon ng matagal, na hindi agad nagamot. So, yun po yun. Okay? So, sir, Elizalde Sortidos, baka yun pong naging dahilan kung bakit ganyan po ang inyong mga alaga. Okay? So, sana po, nasagot ko po. Okay? So, next question po tayo dito, kamanok. Okay. Ito galing kay Valdelos. Valdelos 179. Ayan. So, good evening po, kamamay. Sana mapanood niyo po ito. I'm 60 years old pero newbie pa sa breeding. Tanong ko lang po kung ilang beses po, okay, maging maayos ang dropping ng ating rooster sa isang araw. So, pinaraphrase ko na lang po yung katanungan ninyo. Kasi hindi po pwede itong tanong ninyo eh. So, ilang pong beses, okay, magtono
Okay, o gumanda yung droppings ng isang manok sa isang araw. So, ang tanong ko po dito, sir, yun po yung nakadepende sa pagkain na ibinibigay ninyo. Kung ilang beses siya magtotono o magiging maganda yung dropping sa isang araw. Kung halimbawa, konti lang yung binigay mong pagkain, mag-aano agad dyan, magtotono agad dyan after an hour. Okay? Pero kung medyo marami yung pagkain, good for whole day, isang beses lang po. Ganun po yung depende. Kaya po tayo minsan, pagdating sa ating eskwelahan pinupuntahan o pagdating sa ating mga pasyalan, pag makikita natin na yung manok mo magtotono na, pero malayo pa po yung schedule ng pamamasyal, bawa ilang oras pa, 4 na oras, 5 oras, nagbibigay tayo ulit ng pagkain. Okay? Totono na siya eh. Pag tumuno na siya, kasunod nun, mawawala na sa tono. So, ang ginagawa natin, nagbibigay tayo ng pagkain para ma-extend. Okay, ngayon, halimbawa, magtotono ngayon. Nagtono ngayon, bilang ka ng isa, kung nagbigay ka ulit ng pagkain, mamaya magtotono ulit yan. Kung makikita mo na magtotono at malayo pa, magbigay ka ulit ng pagkain, totono ulit yan, ma-adjust ulit. Nakadepende po sa pagkain na inyong binibigay. Okay, kung yung pagkain na ibinigay ninyo is good for one day, edi isang beses lang din po siya magtotono. So, yun po yun. So, sir, sana po nasagot ko po ng ayos kung ilang beses at kung paano nagiging depende ang dami ng pagtono ng ating mga alaga sa isang araw. Okay? So, next question tayo. Ito po galing kay Jason X Gaming 3511. Idol, good evening po. Paano po gamutin ang namamagang bumblefoot ng manok? Sana po mapansin po, Idol. God bless. Okay? So, ito pong ganito, yung namamaga, ang akin pong diskarte dito mga kamanok. Unang-una, nilalagay ko po ito muna sa damuhan. Okay, sa damuhan. So, ito, sa una kong try na ganito, nagiging okay. Pero kung halimbawa hindi magiging okay dito, possible meron pang susunod na proseso. Lagay mo muna sa damuhan, sa tipi, sa damuhan. So, observe mo muna ito ng 1 week. Okay, kasi pagka ginawa ko to sa aking mga manuka, nakikita ko merong nagsisimulang bumblefoot, nilagay ko sila sa tipi, sa damuhan. Huwag po dun sa batuhan, okay? Sabi ni Kamamay, lagay lang daw sa tipi, nilagay mo naman sa batuhan. Huwag ganun, sa semento, huwag ganun. Sa damuhan, para kahit pa relax po sila nakakalakad. So, ang ibigay mo sa feeding mixture nila is yung fermented Jackie oats. Halo lang po. Nakita ko mga Kamamay, nagiging maayos po yung bumblefoot. Nag-heal po. Okay, nakikita ko, after 1 week, kita ko, lumiliit eh. Lumiliit. Hindi ko alam kung anong meron, pero yun lang po ang ginawa ko noon. Simula nung ako po ay naghalo ng fermented Jackie oats, hindi ko na po naging problema yung bumblefoot na ganyan. Opo, promise. Hindi ko na po naging problema yan. Hindi ko alam kung anong reason, pero nung simulang ako nagbigay ng fermented Jackie oats sa mixture nila, nawala na. Yung dating may mga, okay, mga bumblefoot na ganyan, nag-okay. Yung iba medyo malalaki pa, pero mapapansin mo, okay na talaga, hindi na bumalik sa dati. Yung pinakamata niya sa gitna, okay na, wala na. Okay, yung iba kasi pag talaga makikita mo talagang yung manok is na-stress pag tinutuon niya, parang medyo namimili na gano'n. Okay, na-stress siya, masakit. So, yung sa akin, okay na lahat. Wala na akong problema sa ganyan. Ang naging, ano ko lang dyan, is feeding mixture ng pagkain. Fermented Jackie oats ang halo. Pero kung wala pa rin, talaga. So, anong gagawin ninyo? Linisin niyo po yung paa ng manok. Kuha po kayo ng gasolina. Patuluan niyo po 3 tulo araw-araw. Okay? Tapos inyo pong ilagay lang po sa keeping. Makikita niyo after 5 days. Okay? So, yung pong mata, yung pinakagitna ng bumblefoot, maaalis po yun. Ihiwalay po yun sa pinakapalad ng manok hanggang sa mag-heal na po ito. Okay? So, sana po, Jason, nasagot ko po yung katanungan mo. Ano? So, proceed tayo sa susunod na katanungan dito. Hanap tayo dito. Eto mga kamanok, galing kay Alan Bores. Idol, good evening. 3 months old, pwede na bang ipatoka ang Jackie oats? Yes, pwede po. Gaya po palagi na sinasabi ko, minimum po tayo ng 3 months bago tayo mag-endorse ng fermented Jackie oats. Kasi 3 months, kaya na po nilang mag-digest ng medyo may katigasan na pagkain. Kasi medyo matigas yung fermented Jackie oats. Kahit sabihin natin na ibabad natin, pero pagdating sa mga baby stag natin ganyan, mako-consider natin na medyo may katigasan pa rin po ito. Okay? Medyo may katigasan pa rin po ito. Dito nakapagkabit ng microphone. Sana naririnig. So, 3 months old. 3 months old po ang aking minimum pagdating sa kanila. And hopefully, huwag niyo pong bibiglain. Baka po mabigla po ninyo, baka po hindi magtunaw. So, umpisa, 3, 2 piraso lang muna.
O pagka nakaka-adapt, nakikita mo okay naman, nagtunaw, gawin mong 5, gawin mong 7, hanggang sa ma-adapt niya yung 10% ng pagkain na may halo na fermented Jackie oat. So magiging goods na goods po tayo diyan. Okay? So Alan, sana nakuha mo yung sistema o yung kaisipan ng pagbibigay natin ng fermented Jackie oat sa iyong mga alaga. So paano mga kamanok? Hanggang dito na lang muna siguro ang ating topic ngayong umaga na to, and sana narinig nyo ang ating usapan kasi wala talaga yung aking mic dito sa aking medyo malayo. Sana maliwanag pa rin. Okay? So muli, inihiling ko if ever na may katanungan kayo pagdating sa pagmamanok, ilagay mo lang yun sa comment section. Pag-usapan natin yan at makakaasa kayo na buong katapatan ko pong sasagutin yan ng aking kaalaman. So see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.